At nasubukan ko na nga ang Samsung Galaxy S26 series, S26, S26 Plus at S26 Ultra. Saglitang hands-on lang naman yung experience ko, so hindi pa to full review, pero alam na natin kung ano yung bago, ano yung specs at ano yung presyo. So bago mo orderin, pag-usapan muna natin. Okay, so unahin na natin yung para sa akin ay ang pinaka-cool at pinaka-innovative feature ng series na to, yung privacy display. Alam niyo yung privacy tempered glass na nabibili natin? Parang ganun siya. Pero sa S26 Ultra, feature siya na pwede mong i-turn on at off. Sa mga wala pang idea kung ano yung sinasabi ko, eto yung tempered glass na kapag kinabit mo, ang makakakita na lang ng screen mo ay yung mismong gumagamit or yung katapat mismo ng screen, tapos yung mga nasa gilid mo, hindi nila makikita na ini-stock mo pa rin yung ex mo. Maganda naman talaga to for privacy. Kaya lang ang problema kung bakit hindi ako bumibili ng ganyang tempered glass, hindi dahil hindi siya mabisa, kundi dahil sobrang bisa niya at ayoko nung konting tilt ko lang ng phone ko, apektado na kaagad yung colors na nakikita ko sa screen at medyo dim na kaagad. Actually, yung bayaw ko, ganun yung tempered glass na naka-install sa iPhone niya, and every time na may gusto siyang ipakita sa amin, like video ng pamangkin or yung mga videos na trending ngayon, medyo mahirap makita dahil nga kailangan nakatapat mismo sa akin para makita ko yung screen. So kaya naman tuwang-tuwa ako sa feature na to ng S26 series kasi nga pwede mo siyang i-turn on at turn off. Actually, pwede nga rin daw na partial lang. At sa totoong buhay, marami rin talagang pagkakataon na sana naka-privacy tempered glass ako. Like for example, kapag nag-i-input ako ng password tapos nasa public place ako, o di kaya ikaw kapag nakikipaglandian ka sa chat tapos ayaw mong makita ng katabi mo, kasi siya yung totoong jowa. Dahil sa totoo lang, meron talagang times na kailangan ko ng privacy tempered glass pero hindi ako willing na maging permanenteng naka-install siya sa phone ko. Kaya itong feature na to talaga ang pinaka nagustuhan ko sa S26 Ultra. Tsaka wala rin naman talaga masyadong upgrades. Actually, from titanium frame, balik aluminum na ulit tayo. Parang iPhone lang din. Nag-titanium ang Apple, nag-titanium sila. Balik aluminum ang Apple, balik aluminum din sila. Pero at least yung iPhone 17 Pro Max, aluminum unibody yung ginawa. Itong S26 Ultra, balik aluminum sides and glass back panel pa rin talaga. And for sure, ang ilalaban nila dyan, mas lightweight kasi. Kaya aluminum. So yun. Dito rin sa likod, mapapansin nyo na may camera island na para sa tatlong camera. Mas rounded pa ulit yung corners ngayon. So, wala na talaga yung pointy na corners noon. Last na nila yung sa S24 Ultra and yung iba gusto yung ganong klase ng design dahil nga alam mo kaagad na Samsung kapag ganon. Pero mas pinili nila yung mas practical kasi legit naman na mas komportable talaga kapag rounded yung corners. Sa display naman, napansin ko rin na mas lumaki ng konti yung punch hole for selfie camera. Konting-konti lang naman at kung wala kang S25 Ultra na pwedeng pagkumparahan, baka nga hindi mo na mapansin. Sa kaso ko nga lang, may dala akong S25 Ultra noon, kaya nakita ko na mas malaki ng konti ngayon yung punch hole. Hindi ako sure kung dahil yan sa privacy screen feature nila, kaya naging ganyan. Kasi 12 megapixel camera lang din naman yung gamit for selfie cam. But overall, hindi naman siya big deal sa akin. iPhone 17 Pro Max nga na may malaking black pill, tanggap ko na. So, sana yan lang din talaga. The rest of the display, same na sa S25 Ultra. Naka-Corning Gorilla Glass Armor 2 pa rin. So, andyan pa rin yung magandang scratch and drop resistance with anti-reflective coating, same high resolution, high refresh rate dynamic LTPO AMOLED 2X. Sa base S26 and S26 Plus, almost same display specs lang din sa S25 series, pero this time, naka-Corning Gorilla Glass Armor 2 na rin sila instead of Gorilla Glass Victus 2. And yung base S26 naman ay may slightly bigger screen na rin from 6.2 inches noon to 6.3 inches na ngayon. Sa usapang performance naman, good news sa S26 Ultra kasi gamit na ngayon dito yung latest from Qualcomm exclusively for this phone. Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. For most people na basic applications lang naman ang ginagamit, hindi masyadong mapapansin yung difference nito kumpara sa last year's model since malakas din naman yung Snapdragon 8 Elite ng S25 Ultra. Pero para sa mga gumagamit ng heavy applications like gaming and video editing, meron tayong good performance upgrade dito. Also, nag-redesign din sila ng vapor chamber para mas ma-improve pa yung thermals. So, susubukan din natin yan pagdating ng order ko. Yung S26 and S26 Plus naman ay may dalawang versions.
isang naka Snapdragon 8 Elite Gen 5 din, at isang naka Exynos 2600. At ang napili nilang i-offer dito sa atin sa Pilipinas ay Exynos 2600. Okay, so hindi naman natin minamaliit ang Exynos 2600. Hindi lang ganun kaganda yung history ng Exynos kumpara sa mga flagship Qualcomm chipsets. And since Qualcomm chip nga ang gamit nila sa Ultra na version, gets na kaagad natin kung ano yung mas better na chip. So, mukhang mapapabili din ako ng S26 and S26 Plus just to check kung kamusta yung performance ng Exynos chip na to. I don't think na magiging pangit yung experience dahil dyan. For sure, malakas pa rin para ilagay nila sa isang flagship phone. But syempre, kailangan ko munang itest para matignan din natin kung worth it ba siya. Lalo na ngayon na nagsitaasan din ang SRP. Mamaya, babalikan natin yung presyo. Pag-usapan muna natin yung mga upgrades na nangyari sa camera. Sa base Galaxy S26 and S26 Plus, same camera setup, same sensors lang ulit. So, kung may improvements man, mostly image processing lang talaga. Yung S26 Ultra ang may konting refinements kumpara sa last year's flagship S25 Ultra. Bale, yung main camera ng S26 Ultra ay 200 megapixels pa rin naman. Pero this time, meron tayong wider aperture, f1.4 versus f1.7 ng S25 Ultra last year. So, in theory, around 47% more light yung papasok sa sensor niya. Kaya, mas less yung noise, mas may details, mas consistent yung colors, plus yung better image processing na rin ng Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Dinemo rin nila sa amin yung enhanced nightography feature nila. Kinumpara sa Brand X, video to sa dark room, tapos mas kita yung mukha ng subject sa Samsung Galaxy S26 Ultra, mas may details. Super steady video, pinakita rin ulit nila, and this one, goods pa rin talaga kahit na nakita ko na sa S25 Ultra last year. Makikita nyo dito na sobrang inuuga talaga nila yung phone, pero kapag tinurn on mo tong feature na to, magiging steady lang talaga yung kuha. Dinemo rin sa amin yan live at legit talaga. Bale, gamit dyan yung ultra-wide camera. Not sure kung hanggang anong resolution yung supported ngayon sa S26 Ultra. Kasi sa S25 Ultra hanggang 2K resolution yan. Most probably ganun ulit, pero double check pa rin natin soon. Yung mga sumunod na dinemo sa amin, puro AI-related features na. May mga added AI features like Now Nudge. According to Samsung, for example daw, nakikipag-usap ka sa friend mo, nagsiset kayo ng meetup, nagbigay siya ng oras. Through AI, matik nang i-check ng phone natin kung libre ka ba sa oras na yon na binigay ng friend mo or hindi. Cool feature kung gagana talaga ng maayos, and sabihin na lang din natin na talagang mas nai-improve na yung mga AI features nila ngayon. But take note na malamang makuha din naman natin yung mga AI features na yan kahit pa sa mga older Galaxy flagships. Okay, so sa battery and charging naman tayo. Base Galaxy S26 ay upgraded na from 4,000 mAh noon to 4,300 mAh na ngayon. Mababa pa rin since ang uso na ngayon ay 6,000 plus mAh silicon carbon batteries. But yan na yun. Faster wireless charging na rin from 15 watts to 25 watts na ngayon. Sa S26 Plus naman, same 4,900 mAh battery pa rin. Sa wireless charging lang din may improvements. Tapos sa Galaxy S26 Ultra, unfortunately, wala pa rin nangyaring upgrade sa battery capacity. 5,000 mAh capacity lang ulit. To be fair, kahit naman 5,000 mAh yung S25 Ultra noon, isa pa rin yon sa makukunat na flagship phones ng 2025 dahil na rin sa magandang battery optimizations. And alam ko rin naman na dapat extra careful ang Samsung pagdating sa battery dahil na nga rin sa nangyaring insidente noon sa Galaxy Note 7 nila. Kaya lang sa puntong to, hindi ko na alam kung extra careful lang ba talaga sila at naghahanda ng maigi para sa pag-transition sa silicon carbon batteries, or sadyang kampante na lang talaga sila na kahit hindi mo sila mag-upgrade, marami pa rin namang bibili. Speaking of bibili, as expected, tumaas na nga ang presyo. Kakabili ko lang ng PC last time, and pag chinek nyo yung presyo ng RAM at SSDs, mas aasahan nyo pa yung price increase ng mga smartphones sa mga susunod na buwan. So eto yung pricing ng S26 series ngayon. May mga offers ulit sila like double the storage, so 512GB sa presyong 256. May mga discounts din sa accessories. Sa experience ko ng pagbili ng mga flagships ng Samsung, kung meron kang pang trade-in, usually maganda ang deal sa website nila mismo. Pero kung bibili ka lang talaga, best deal na yung sa Shopee at Lazada. At best time na rin para kumuha
habang pre-order pa. Sample ko lang sa inyo yung offer ng Lazada last year para sa S25 Ultra. Ang 512GB S25 Ultra noon ay 93,990 pesos. Sa Lazada, binebenta lang to for 71,990 noon. So, 22,000 discount kaagad. Tapos may isang set of freebies pa yon na more than 20k ang value na nabenta ko rin kaagad for 10,000 pesos. So, papatak na 62,000 pesos na lang yung 512 gigs na S25 Ultra noon na ang original SRP ay nasa 94,000 pesos. At kung magkataon nga na halos same yung offer sa last year, dun talaga magiging sulit yung bili mo dito. Now, kung hindi naman sila mag-o-offer ng ganon, sabihin natin na konting discounts lang talaga yung i-offer nila this year. Sa totoo lang, mas wais kung ang bibilin mo ngayon ay yung mga older Galaxy flagships kasi hindi rin naman ganong kalaki yung diferensya. S25 Ultra below 60k na lang din ngayon kapag naka-promo. S24 Ultra 42k ko na lang nabili last August 2025. Malamang mas bababa pa yan kung sakaling may stocks pa. So ilalagay ko na lang din sa YouTube Shopping tab yung mga best deals na makikita ko na talagang maire-recommend ko sa inyo. O-order din ako para sa full review, full testing with pros and cons. S26 Ultra for sure kukuha tayo niyan. Yung S26 and S26 Plus ang hindi ko pa sigurado. Parang konti lang din kasi yung interesado sa inyo. So, update na lang din siguro tayo sa Facebook at sa comments. Okay, so quick update lang. Naka-order na ako ng Samsung Galaxy S26 Ultra at ang best deal na nakita ko para sa akin ay yung sa Lazada. Bali, meron din kasi akong Union Bank credit card at nag-o-offer sila ng iba't ibang discounts depende sa credit card mo. So, yung sa akin, nakuha ko lang yung 12,512 na S26 Ultra for 66,000 pesos na available pa for installment hanggang 24 months. Now, honestly, kahit hindi ko pa siya nagagamit, ina-expect ko na rin talaga na mas maganda pa rin ang camera ng Vivo X300 Pro and mas makunat pa rin yung battery ng Xiaomi 17 Ultra and the Vivo X300 Pro OnePlus 15 dahil nga gumagamit sila ng silicon carbon batteries. But kung makukuha nga natin for 66,000 pesos, yung latest flagship ng Samsung na may konting mga bagong features din naman like privacy display, Snapdragon 8 Elite Gen 5, konting improvement sa ibang aspeto, tsaka 7 years na software support. So, pang matagalang gamitan din talaga. From almost 100,000 pesos na SRP ng 12,512, makukuha na lang natin for 66,000 pesos. So, mukhang solid deal. Pero take note din na depende sa credit card mo yung discount. So, kung hindi kayo naka-Union Bank, siguro visit their physical stores na lang para malaman nyo kung ano yung discounts na i-offer nila para sa inyo. At pag sinabi na nila yung presyo at mga freebies, dun magkakaalaman kung sulit ba para sa inyo o hindi. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito sa bagong Galaxy S26 series. Again, kukuha tayo ng 5 comments sa mga videos natin buong Feb para manalo ng 2K each. Like, subscribe, at kita-kits tayo sa next video.